Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH at sa mga bago pa lang, no? Welcome! At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at pindutin ng bell button para lagi kayong updated sa mga maiinit na videos na ating i-upload araw-araw. So ayun mga kababayan, huwag na nating patagalin pa at sabay-sabay nating panoorin ang matapang na pagsagot at pagsiwalat ni Attorney Vic Rodriguez dito sa kawalang hiyaan at katarantaduhang ginagawa ng Marcos administration, lalong-lalo na itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan, no? So, eto isiniwalat niya at ibinulgar niya lahat, mga kababayan, no, na walang ah, pag-alinlangan, no? Itong si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, sa hindi mga nakakaalam ay ito yung presidential Chief Legal Counsel ni President Bongbong Marcos mula pa noon, mga kababayan, no? At nung naging presidente na itong si President Bongbong Marcos ay lumabas na ang tunay na baho nito at hindi nga masikmura nitong si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Kaya ito'y nagsalita na at kumalas sa kanilang gabinete. So eto mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin ang buong pagsisiwalat ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, dito sa kawalang hiyaan ni President Bongbong Marcos. Harapan 2025. Ayan marap siya dito sa harapan 2025 ni Miss Karen Davila, mga Ako po si kababayan. Karen Davila. Napapanood nyo kami ngayon sa ABS-CBN News YouTube channel. Makakasama natin ngayon isang personalidad na dating malapit sa Marcos administration. Dating malapit, napaka-malapit talaga itong si Attorney Vic Ngunit Rodriguez, ngayon, mga kababayan, sa Marcos administration. Kasi nga mga kababayan, hindi pa ito presidente, ay eto na, yung legal counsel, no, abogado ni President Bongbong Marcos. Sana siyang So alam niya lahat ang baho nito, mga kababayan, no? At sinabing tatakbo siya upang maging totoong oposisyon. Kasama natin ngayon, Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat. Thank you for accepting our invitation. Thank you, Karen. Magandang araw at maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin ngayong araw. Attorney Vic Rodriguez, when you filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig In-endorse siya sabihin ni nun na President dating President Duterte, mga kababayan, no, itong si Attorney Vic Rodriguez. Kaya ito napilitang tumakbo sa pagka-senador ngayong 2025 election dahil nga siya'y magiging totoong oposisyon. Dahil wala nang oposisyon ngayon, mga kababayan, no, dahil nga yung mga Dilawan at mga Marcoses at mga oposisyon dati, mga kababayan, ay nagsanib puwersa nga dahil nga dito sa lakas na ng mga Duterte, mga kababayan, no? So sila'y nagsanib puwersa na at kahit alam nilang puno ng korupsyon itong administrasyon ni Marcos ay ayun, mga kababayan, wala lang silang ginagawa kundi ay pagtulungan ang mga Duterte. kausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group at upang ako'y tulungan mga kampanya. And yes, may pag-uusap kami before the filing at mga 3-4 na beses kami nag-uusap because initially, sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling akong nasa likod, tutulong na lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for senator and I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan and eventually, siya ay kumandidatong mayor ng Davao, as we all know. So ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. Tunay That's why at here I am maisog na oposisyon, mga kababayan, no? now. Oo, pero ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa iyo ng idea na tumakbo kang senador? Not really idea, it's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. Pinush ni President Duterte. Ito si President Duterte, mga kababayan, pagka alam niyang may baho ang isang tao, hindi niya talaga ini-endorse. Katulad nga nung nakarang election, mga kababayan, no? Siya pa mismo yung nagsabi na may kandidato sa pagkapangulo na bangag, no?
At yun nga mga babayan, lumabas na ito pala ay si President Bongbong Marcos. At yun, malaking pagkakamali nga ang nangyari. Pero tapos na yun mga kababayan, no, na um, pinaubaya ni Vice President Sara Duterte ang pagka presidente, yung posisyon na tinakbuhan, binigay niya kay Bongbong Marcos sa pag-aakalang tutuparin nito ang mga magandang plano para sa bayan. Pero ang nangyari mga kababayan, nung nakaupo na ay wala nang matinong plano itong presidente natin. No? Ilang taon na itong nakaupo, wala namang nagawang maayos, puro lang pangungurap sa pondo ng bayan. And nag-uusap kami mga 4 na beses eh. And sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kinakailangan ka ng mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay. Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal? From Marcos, ngayon na kay Duterte ka na. Magandang tanong yan, Karen. I have always been Duterte Marcos. And noong 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag. Napakagandang paliwanag mga kababayan. Nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Yung Marcos ang nawala, hindi siya nag-betray mga kababayan. No? Noon pa man ay Duterte Marcos Duterte siya, pero ngayon ang Marcos ang nawala mga kababayan. Dahil nga eto lumabas ang tunay na baho nitong si spoiled brat President Bongbong Marcos, Ano ba mga nangyari? kababayan. Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ES ay si former ESN Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ako hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami Astang Pangulo, wala namang mandato at gustong maging Pangulo pero hindi naman ini-endorso. Alam na natin kung sino yan mga kababayan. No? Ulaan yung mga kababayan. No? Kung sino itong tinutukoy na to. Hindi pa sinasabi yung pangalan. No? Pero sasabihin yun mamaya mga kababayan kung sino yan. Pero alam na natin kung sino yung gustong maging Pangulo, yung sobrang ambisyoso mga kababayan na kung saan pondo ng bayan ang kinukuha at pinambibili ng buto sa pamamagitan ng ayudang akap, no, mga kababayan, na siya namang sinuportaan nitong pulpul at bobong presidente natin, no, mga kababayan. Tinanggal yung budget sa DepEd, tinanggal yung budget sa PhilHealth at inilagay dito sa akap, mga kababayan, bilyon-bilyong pera ang ilagay nila sa akap, pambiling boto at yon pambulsa na rin mga kababayan para sa darating na eleksyon. At isa pa dito mga kababayan, ang etong DPWH, no, na tinaasan nila ng pondo. Dahil nga mag-e-eleksyon mga kababayan, saan sila kukuha ng pambili nilang boto at panggasta sa kanilang kampanya. alam naman ng taong bayan who I'm referring to, at hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And Tumindig pala si President Bongbong Marcos noong una, mga babayan. Pero wala nga siyang magawa dahil tuta nga lang siya na itong isang ambisyosong politiko, no, mga kababayan. Sunuran lang, no, siya yung presidente pero wala siyang magawa dito sa isang tao na to, isang politikong napaka-ambisyoso at daig pa ang Pangulo kung makaasta. even before I assumed the position of Executive Secretary, Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako.
I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nilang sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi niya, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the president? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walk away from being DES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba talaga yun? Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping. Maliwanag na maliwanag ito mga babayan. No? Ito talaga, yung malaking pasabog ngayong 2025 mga kababayan. No? Buong katotohanan. Si Anton Lagdameo kaharapan at yung maraming PSG, pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan kahit So, sa forum. why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng ilan. Sapagkat nakakaya ka rin eh. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang Nakakaya. kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap, mukha ko yung nandoon, salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti. Iba nang ginagawa mga kababayan. Agree ba kayo mga kababayan? No? At tinangkilik Grabe. naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalad at tangkilikin gawing Pangulo. Yan ang katotohanan. Ngayon, Naku po, mga tumatakbo kang kababayan, senador. ito pala yung katotohanan. Pero tinatanong ng ilan, bakit namin Nakakahiya. iboboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isahin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon, ba't ngayon senador pa? Kasi kasinungalingan yun. Wala akong palpak Karen. Yung sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal. At dito sa programa mo, daming nanonood dito, kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung sugar order number 3, sa iyong programa Karen, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for senator. Ayun, mga At yung babayan, appointments napakatinding for hamon sale, to. hanggang ngayon, hindi ako sumailalim at isiniilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isel at best criminal. Wala. So lahat ito'y paninira. Balikan ko lang yung sa Lahat ay Ports paninira Authority lang, mga na kababayan, sinasabi no? nilang bayaw ko. Si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kaya pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan. At baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay hindi ko kaano-ano si Chet. So, Yan ang katotohanan. ang sinasabi nyo ngayon ay what you're saying is you were unfairly treated, judged, accused? Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya. Sumama na lang, nakisawsaw na gusto na. nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos eh. Wala Business, kaming ito mga babayan, maliwanag, no? Business as usual, no? Itong mga politikong corrupt, no? Mga babayan, nung naging Pangulo na itong si President Bongbong Marcos, nakisawsaw na lahat, no? kasama noon, Karen. Ito ko, namang si President Bongbong Marcos na walang utak ay sunod-sunuran lang din, no? Hindi na alam kung ano yung mga pinaggagawa. Ayun, ano na nangyayari? Posible talagang
mangyari ang nangyari sa kanyang ama, no, mga kababayan. Baka ito ay susunod na hindi na rin ipalibing, no, pagka ito'y natigok, mga Kung kababayan. alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny Come Lately. At ang gusto, Nandyan na, nagdikita sila na. pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao eh. Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the Nandyan na very naman first kasi nanalo, opportunity no? na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking libangan. Magnanakaw. Kaya ako tumatakbo. Hindi ba Napaka masakit ito magnanakaw sa'yo? talaga. Nagtataka ka mga kababayan, mga politiko, sobrang yaman, no? Wala namang mga trabaho at negosyo yung mga yan. Pagka nakaupo na sa posisyon, sobrang dami ng ari-arian, nagkakaroon pa ng mga resort, no, mga kababayan. Tapos ang sinasabi nila tuwing eleksyon ay para sa bayan, paglilingkod sa bayan, kung ano-ano pang mga plataforma. Pero pagka nakaupo na mga kababayan, para sa bulsa pala nila, no? Grabe. Personally, in your book, sinulat mo doon na namatay ang iyong Nanay, nanay at ni hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman Grabe, na message, bulaklak. napakawalang ang hiya Pangulong nitong Marcos. si This is President correct, Bongbong no? Tama Marcos, yan. mga kababayan, no? Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan eh. Inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang magkasama sa napakadilim. At hanggang Pero sa nung dahan-dahan guminhawa, ay nakikita iniwan na. namin na Etong pasikat si, ng araw, kami magkasama. At nung Vic dumating sa Rodriguez, punto, Attorney Vic mababang Rodriguez. mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun eh, niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangang nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa iyong programa, kahit nung magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan eh. And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? I look at Very what bad na happened sa corruption. Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yung nakapagpasko, kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay eh. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yun dahil ninakaw. Yung flood control funds. Nasaan yung 5,500? Oh yeah, yun nga. Ito mga babayan, pinagyabang pa na itong si Marcos ang flood control, mga kababayan, no? At nung humagupit yung bagyo, pinulbus lang nung ordinaryong bagyo, no? Hindi naman ganun kalakasan, mga kababayan. Bakit nga ba pinulbos? Dahil nga kinurap yung pondo, mga kababayan. Yung mga quality ng trabaho, yung mga ginamit na materyales ay mumurahin lang, mga kababayan. Samantalang yung pondo na nilaan doon ay halos triple times 5 pa, no? Mga kababayan, binulsa lang. At alam nyo kung ano ang nirason nitong bobong presidente natin, mga kababayan. Sinisi ang climate change. Tangin na talaga. Flood control program. Papamura ka na lang, mga kababayan. Yan no? ang dapat nating pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan. Hindi yung kung Yan dapat ang imbestigahan, mga kababayan. Yung korupsyon na itong Marcos administration. Totoo pala yung mga hinaing noon ng taong bayan, no?
Dahil wala pang mga social media, totoo pala yung sigawan na magnanakaw ang mga Marcoses, mga kababayan, no? So tayong mga bagong henerasyon, akala natin ay puro paninira lang yun sa mga dilawan. Pero eto ay napatunayan na mismo mga kababayan, na eto pala sila ay napakagaling, no? Napakagaling magnakaw ng pera ng taong bayan, no? Grabe mga kababayan. Eto, ubusin na naman. Isipin nyo, naitala sa buong history ng ating gobyerno, Marcos ulit. Ito si President Bongbong Marcos, pinakamalaking ginastos sa kanyang confidential funds lang, no? Bilyon-bilyon sa isang taon lang. At yung utang natin lumobo pa, mga kababayan. Etong anak pa nila, gumawa pa ng yung Maharlika funds, mga kababayan, no? Gumawa ng sariling pangurakot ng pondo. Asa na ngayon yun, mga kababayan? No? Tumahimik na. Kasi nga, eto pala sila, mga kababayan, kampo ng mga magnanakaw to. Kulang ba ito ng Pangulo? Hindi na dapat ito siyempre, sa binigyan Pangulo, ng pagkakataon kaso nalinlang yung taong Pangulo, bayan. At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na Magdadalawang taon pa lang, mga kababayan. ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nako! Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Bakit nalubog? Bilyon-bilyong piso. Ang nirason lang, mga kababayan, ay climate change daw. Naku po. Okay, ngayon, Napakahina lang naman yung bagyo na yun kumpara dun sa mga nagdaang bagyo. Ang tamang sagot naman kasi dun, mga babayan, ay binulsa nila, ano? hindi lang yun Mga babayan, ang sa isyong pag-aakalang pag-uusapan walang natin. hagupit Marami na pang bagyo. mainit na usapin Kaya ang yun, ating mga kababayan, binida bansa. pa niya yung At nais naming tanging malaman- proyekto, isang proyekto lang niya, tapos palyado ang pa. pananaw nyo at Mga paninindigan. kababayan. May 10 tanong dito sa harapan nyo, pumili kayo ng 5, tapos ibibigay nyo sa akin, susubukan natin sa loob ng 6 na minuto, sasagutin nyo to. Okay, I have to Okay. choose the 5 now. You know, choose one and give it to me. Okay. One first. Okay. All right. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Ito mainit to, mga kababayan, confidential Duterte funds. imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential Yun, hindi dapat sininggle out si VP Sara Duterte. Dapat kung tapat sila at hindi bias at hindi political persecution ang ginagawa nila, mga kababayan, ay lahat ng gumagamit ng confidential funds, imbestigahan, hindi iisa lang na tao. funds kung may iimbestigahan lahat. Pero Hindi pwedeng tinanong, isa ang lang. tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yon? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January Yes, or February ayun. of this year to comply with Napakaliwanag. documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi Yan, makinig kayo, mga kababayan. kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Huwag pangunahan ang COA. Constitutional duty ng Ito COA kasi yan. mga bayaran at pulpul na congressman, na mga NPA, mga babayan, atat na atat, no, at paninira lang. Sila yung panggulo sa ating bansa. Bakit pa nakaupo yan sa Article 9, ating paragraph gobyerno? D, Mga dapat nakakulong yung mga yan. Section 3. So, attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, Yun. next. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable diyan sa pagpapalegal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap naman basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas kinikilala
ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Next. Napakaganda ng paliwanag talaga nitong si Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Alatang matalino itong si Atty. Vic. Dapat itong maipasok natin sa Senado, mga kababayan, para ito'y maging tunay na oposisyon, no? Mga kababayan, dito sa Marcos administration. Yan. Okay. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not Binawasan using parang our bobong public presidente. money to do proper public investment. Wala naman kasing pakialam yan sa mga Pilipino, mga kababayan. Unang-una, hindi yan nag-aral dito at hindi yan laki sa hirap. No? Spoiled brat nga yan, sabi pa ni President Duterte. So, ano pakialam niya? No? Wala naman siyang pakialam talaga sa atin. Kaya yung presidente na yan, binawasan pa yung pondo sa DepEd at inalagay niya sa AKAP dahil pangbulsa nila, mga kababayan. No? Kunwari, pinapalabas nila na pang-aayuda sa taong bayan. Pero ang totoo niyan, mga kababayan, ay yung pondo, gagamitin lang naman nila yan, no? Sa pansariling interest. No? Yun, mga kababayan, nagbibigay sila ng kakarampot lang, no? Barya-barya para pang front, pero yung mas malaking amount, alam na natin, binubulsa yung mga So yan. maling-mali nabawasan mo ng Loto nga, mga kababayan, ini-scam nila, di ba? Halos araw-araw na may nananalo. Malapit na kasi yung eleksyon, no? Hindi naman natin alam kung sino yung mga nananalo na yan. Napakahirap tayaan, no? 0.1% lang, 99.9% ang hindi ka posibleng manalo at 0.1 lang doon ang may posibilidad na manalo ka. Tapos dito sa Pilipinas, halos araw-araw may nananalo. Kasi nga, kinukurop lang nila, no, mga kababayan. 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan, Baka lahat makulong na. hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. Yun! Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So, ang plunder para sa iyo, 5 million pesos, tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit Kaya mga kababayan, no, napakaraming, eto si Karen Davila, baka lahat daw makulong na, no. Alam siguro ni Karen Davila, halos lahat ng mga nasa kongreso na yan, yung mga bayaran, kahit no, ang sa mga banal na mga kasulatan, magnanakaw. ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright, next. Ay, ano ko, nagalong ko to. Pumili ka ng iba. Here. Yan, okay. Alright, eto. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Hindi ako sang-ayon. Sapagkat tatandaan natin, at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos noong 2022 SONA. Nung sinabi niya as regards our standing in the community of nations, that we shall be friend to all and an enemy to none. Nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China dahil we are pursuing hindi na independent foreign policy, kundi interest na ng Estados Unidos ito eh. With the proliferation of US military bases. Yung EDCAM yan, US military bases yan eh. But that's not a US military base. EDCA is not. No, they call it EDCA, pero nandoon na yung mga Article 18, Section 25 of the Constitution. No foreign bases, troops and installation. Anong tawag natin sa EDCA? Andun ang tropa nila, nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, nandun ang missile. But that is essentially US military bases. But and even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Pero nandirito na sila, Karen.
Basahin natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din silang naging desisyon ng araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din ang mangyari dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said, dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya Yes. when it comes to the West Yes. Philippine Sea. Yes. Because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawa ang Pilipino, sino mananagot? Pero attorney, masang-ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, Sea? ang sinasabi ko, let us diffuse and de-escalate the tension. Huwag nating silaban. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang na nagsasalita dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC Article 118, Karen. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo eh. Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Oh, here. Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis dapat. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka. Sabi nyo, ibababa nyo bigas. 20 pesos Wala kada na ako kilo. dun eh. 20 Wala na ako pesos. dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, Ayan. sinimulan natin sa budget, talagang inflationary yung budget. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat wag tayong gumastos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budgeting, Gumagastos ng higit pa itong administrasyon na to. mo lang yan sa bahay, Karen. You do not Kaya asa na yung 20 pesos na kilo ng bigas? Wala na, no, mga kababayan. Naisahan tayo nitong si President Bongbong Marcos, mga kababayan. So ayun mga kababayan, hanggang dun lang muna yung ating reaction video dito sa harapan at mainit na sagot at pagbulgar ni Atty. Vic Rodriguez dito sa kawalang hiyaan ng Marcos administration at nitong si President Bongbong Marcos, mga kababayan. So anong masasabi mo dito, mga kababayan? I-comment mo lang yan sa comment section below at para mabasa ito ng marami nating kababayan saan mang sulok ng mundo at para din may paibot mo rin yung boses mo, kabayan, dito sa ating platform, no, dito sa YouTube channel natin, mga kababayan, no? So i-comment mo yung opinion mo dito, mga kababayan, dahil lahat ng opinion dito ay mahalaga. At yun, mga kababayan, paki-comment lang dito kung taga saan ka para malaman natin kung saan nakaabot ang video na ito at huwag mo kalimutan na i-share para mapanood pa ng marami nating kababayan. Ayun lang, mga kababayan, mag-iingat kayo lagi. Maraming salamat hanggang sa susunod natin na reaction video.